Yan, saan man panikin ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Dilima po, yung kaso po ni Dilima, binaliktad po ng yung acquittal, no? Ni Dilima, binaliktad po ng Court of Appeals. So, ibig sabihin po, binasura ng Court of Appeals yung pagiging yung napawalang sala si Dilima. Yan. Ibig sabihin, muling lilitisin si Dilima sa kanyang kaso dun sa drugs, no? Yung di umano ay pagtanggap niya ng drug money. Ayan, mula po sa Bilibid. Yan yata, kung hindi ako nagkakamali, sa dami po, no? Okay. Sasagutin natin yung may immunity ba si Saba. Wala po immunity yan. Pag-uusapan din po natin, ito pong, ano pa ba pag-uusapan natin? Yung mga, napanood ko po na guest to si Holmes, yung pong sa Pulse Asia. Ito po, reputable na. Ay, kumbaga, yung Pulse Asia po, napakatagal po ng survey company niyan. Di ba? Sila ng SWS yung tumagal na. Sabi ko nga, bago kayo maniwala sa mga resulta ng mga bagitong survey, tignan nyo muna yung anong uri ng survey meron tayo mula po dito sa matatagal na. Ako, nakikita ko po, sabi ko nga, ang challenge ko sa lahat ng survey company, magpaliwanag kayo, no? Ipaliwanag nyo. Ito po, gines po siya ng punta po tayo, no? Isa pa po, yung pong inquirer, naglabas po siya. Ewan ko kung ano, titignan lang nga natin, no? Kung totoo ba tong balita na to. Kasi natalakay ko kahapon to eh. Yung lahat daw ng Bohol, yung kandidato ni BP Sara sa Bohol ay natalo. Okay, the Duterte factor did not work in Bohol. No, parang totoo eh. Pero kung titignan nyo po, may nag-message sa akin na taga Bohol. Sabi niya, Boss Bads, malalakas lang talaga yung mga kandidato sa Bohol, no? Kaya natalo yung mga local. Pero kung titignan niyo po yung resulta dito po sa senatorial race, ayan po, number 1, Bongo, number 2, Bato de la Rosa, number 3, Jimmy Bondoc, 4, Rodante Marcoleta, 5, Camille Villar, 6, Philip Salvador, 7, Raul Lambino, 8, JB Hinlo, at number 9, Attorney Vic Rodriguez. So lahat po ng unang siyam na kandidato sa senator dito po sa Bohol ay panay mga PDP laban, no? So talagang itong mga inquirer, no? Tsaka yung mga media natin, asahan nyo po yan, nagsimula na po silang siraan si BP Sara. Hindi naman po pala totoo. Sa local talo. Sa national level po, first 9 candidates. Tapos yung susunod, pansampu si Bam Aquino, pang-11 si Erwin Tulfo, at saka pang-12 si Pia Cayetano. Mukhang ito po yung nakikita natin gagawin nila for the next 3 years. Gagamitin po nila yung media para lalong siraan si BP Sara. Alam na po natin yan na hindi na po hindi na po uubra yung balak nila na impeach si BP Sara kasi marami pong numero yung anti-impeachment, no? So 5. Balikan ko lang po para ko po kayo makampante na. 5 po yung nanalo ngayon, boboto po yan ng pabor kay BP Sara. Si Robin Padilla at si Mark Villar, 7 na. 2 na lang. Ma-acquit na po si BP Sara. So, alin man yung 2, 2 Cayetano or 2 Estrada. O iba pa po yung boto ni Subiri.
Alam niyo naman masama po ang loob ng Subiri dito po sa mga nagtanggal sa kanya. Kaya makikita po natin na sinisiraan po nila si VP Sara sa pamamagitan po ng ganito, no? Pero wag po kayong maniniwala diyan. Ako naniwala eh. Kasi inquirer eh. Inquirer, mahiya naman kayo, no? Harap-harapan magpapagamit po kayo. Dati bilib na bilib ako sa inyo, Inquirer. Alam nyo, yan ang paborito kong dyaryo, Inquirer. Hanggang ngayon, binabasa ko pa rin yan. Pero wag namang garapalan, Inquirer. Ha? Wag namang garapalan. Okay. Okay. Ito po si Pambar 4, pinanood ko kanina. Tuwan-tuwa po ako eh, no? Akala ni Karen Davila ma-andap niya sa tanong eh. Ang tanong niya kasi kay Barry 4, maganda yung mga sagot eh. Akala ni ano siguro Karen Davila masisiraan niya, no? Hindi niya alam matalino pala tong Pambari 4. Ngayon ko lang din po narinig magsalita to eh. Nung tinatanong po siya bakit kaya sila nanalo? Siyempre, Duterte, di ba? In-endorse siya ng Duterte. Ikalawa, wala na daw talaga nangyari sa Cebu. Buhat nung umupo si BBM, talagang wala daw talaga yung Cebu. No? O, yun sabi, napakalinaw, hindi nakakarating. Personal experience niya. Siya po ay parang leader siya ng tungkol sa health. Wala raw po talagang tulong yung BBM admin sa kanila. True experience eh. Okay. Tapos, isa pa, nung tinanong naman ni Karen Davila tungkol po dito sa bakit siya susuporta kay VP Sara samantalang hindi nagpapaliwanag si VP Sara sa ano na nga, confidential fund. Confidential nga eh. Sabi ni Barry 4, confidential nga eh. Hindi lang naman si VP Sara yung hindi nagpapaliwanag sa confidential. Hindi po siya hindi po umiikot-ikot. No? Hindi po umiikot-ikot. yung sinasabi ni Pambari 4. Kung hindi, direct to the point. Yung mga sagot natin, confidential nga po eh. Hindi po pwede na confidential ay ibubulgar mo sa tao. O, di ba? Huwag na lang tawagin confidential yan kung ibubulgar mo sa tao. Wala kang maisasagot dun, Karen Davila. Dahil yun talaga meaning ng confidential. Bawal mong ibulgar sa tao. Kaya yung pinanghahawakan nyo na confidential ay hindi pinapaliwanag ni VP Sara, wala na po yan. Matatalino po yung mga mamamayang Pilipino. Matatalino po yung mga botante. Ang tagal nilang tinarbaho yung confidential fund na yan. Wala po naniwala sa kanila kasi magiging totoo lang sila na sila ay naniniwala na yung confidential fund ay talagang dapat ibulgar. Kung pinabulgar din nila, kung saan ginamit ni President BBM yung kanyang sariling confidential fund. Di ba? Okay, punta na po tayo rito, no? Kay Dilima. Alam nyo, una, galing na galing sila kay Dilima tsaka kay Sheljok, no? Kung magaling talagang abogado yan si Dilima, ito, ano lang very practical lang bakit ka nakulong ng mahigit 6 na taon? Hindi mo na ipagtanggol yung sarili mo sa sobrang galing mo. Sa sobrang galing mo na, ito sinasabi nyo sinasabi ng mga fans ni Dilima. Ang sinasabi ng fans ni Dilima, wala siyang kasalanan, pero nakulong siya ng mahigit 6 na taon. Ang tanong, anong uri kang magaling na ang alam kong magaling na abogado, no? Kung totoong magaling kang abogado, dapat nalusutan mo yun.
Kasi sinasabi mo wala kang kasalanan. Nakulong ka ng mahigit 6 na taon na wala kang kasalanan tapos sasabihin mo magaling ka. Dalawa lang 'yan. Ha? Dalawa lang 'yan kaya ka nakulong. It's either talagang may basehan yung pagkakakulong sa iyo or hindi totoo yung mga haka-haka na isa ka sa pinakamagaling. Ako wini-welcome ko eh. Shell Jokno tsaka si Delima, welcome kayo. Kayo ang magiging kalaban ni BP Sara sa impeachment trial. Very welcome kayo sa amin. Tuwan-tuwa lang kami. Alam po ninyo, wala kaming katakot-takot. Ang bagal magsalita niyang mga yan. Hindi po uubra yan. Si Marcoleta po ay judge. No? Magiging judge na po si Marcoleta. Hindi po uubra yan, nahihintayin kayo, bara-bara kayo. Nung panahon po nila Joker Arroyo, yan, sila po yung mga magagaling na congressman na nag-trial, impeachment trial. Kayo, kumpara nyo sarili nyo kay Joker Arroyo, malayo kayo. Ang layo nyo. Okay. Pag-usapan po natin, nireverse po ng CA. Ako nung una, eto pagkakaunawa ko, no? Palibhasa hindi tayo abogado. Aminado po ako dyan. Hindi po ako abogado. Kaya po, ako po ay meron akong mga hindi alam. Kasi gano'n naman talaga eh. Pag hindi mo linya eh. Di ba? Pag politika po, linya natin yan. Pero yung pagiging sa mga batas-batas, ang buong akala ko, ang meaning, ang pag na-acquit ka na, wala na, no? Hindi na pwedeng ibalik. Okay. Yun yung sa normal kasi walang double jeopardy. Ibig sabihin, pag na-acquit ka, hindi ka pwedeng iapila. Hindi naman po yung acquittal niya yung inapila eh. Ang nagsampa po ng may sinampa po, ang tawag po dyan ay petition for certiorari. Hindi ko alam kung tama yung bigkas ko, no? Petition for certiorari. Okay. Ang kina-question po dito ni Soljan Guevara, it's a mechanism for seeking review. Pinapa-review po kung tama yung proseso. Petition for certiorari is a legal document filed with the higher court like yung Court of Appeals. Sa kaso po, RTC yung nag-acquit eh. RTC yung nag-acquit kay Laila de Lima, no? So question po ni Soljan Guevara, matalino talaga si Soljan Guevara eh. 'Di ba? Kahit po siya ay appointed ni BBM, hindi po niya hinahayaan yung pagiging appointed niya ng kung sino na makaapekto sa kanya yung pinag-aaralan niya ng batas, 'di ba? So yung petition for certiorari po, ayan po ay legal na pag-question, hindi po sa RTC, bakit niya inakwit, no? Kung hindi, ano yung batayan mo sa pag-acquit? Baka meron ka ng mga grave abuse of discretion, no? Baka hindi ka naman sumunod sa batas nung inakwit mo si De Lima. Yun po yun. Kaya hindi po inaapila yung si De Lima kung acquitted siya. Sinabi ng CA, yung judge, hindi niya naman pinaliwanag kung bakit dahil lang bumaliktad. Ang basehan niya, bumaliktad si Ragos eh, di ba? Kung bumaliktad si Ragos, hindi niya naman pinaliwanag ano yung sinumpaan ni Ragos na kung bumaliktad siya, mawawala na ng silbi yung ebidensya labang kay De Lima. Yun po yun, no? So, sa madaling salita, babalik ngayon
sa RTC yung kaso ni De Lima. Okay. Mahuhulihin din ba uli si De Lima? Hintayin natin. Depende sa RTC kung papahuli uli si De Lima. Sa nagtanong po kanina kung may immunity na raw dahil nanalo na congressman, si De Lima po nakulong siya, senador siya. Ang may immunity lang po sa mga kaso, hindi pwedeng makulong, ni hindi pwedeng sampahan ng kaso maliban sa impeachment, yung Pangulo ng Pilipinas. Okay? Vice President nga, sinasampahan ng kaso. Na-acquit lang si BP Sara. Pero yung presidente lang po yung may immunity. Okay? May immunity din po, halimbawa po, senador. Hanggat naroon nag-secession yung Senado, pwede siyang hindi hulihin. Kasi nasa session yung Senado. Ewan ko kung ganun din pero doon siya titira. Dahil pag lumabas siya, wala siyang proteksyon na ng institusyon ng House of Representatives o ng Senado. Kaya po, hindi po yan. Kasi senador nga siya nung nahuli. Ay, senador nga siya nung nakulong. Okay? Okay. Well, wag nyo nang pansinin at hindi naman sa topic na yung sinasagot niya. Nag-iimbento siya ng mga salita para akala niya kaya niyang lituhin tayo rito. Pakita niyo lang sa mga tao na yan na walang epekto sa atin yan. Mananawa. Mananawa din yan. Kaya ngayon, balik sa trial si De Lima. Kung ibabalik po siya sa kulungan, syempre, gusto po natin yun. Kinakailangan pong mabigyan ng hustisya yung kaso niya. Oy, speaking of kaso, no? Ngayon po, nabasa ko na naman yung ipit na po. Kaya malamang yung prosecutor, yung head ng prosecutor. Oy, Placido Pilosopo, kumusta ka na? Long time no look. Yung si American at anong pangalan nun ni American? Ngayon po, no, freeze na po yung kanyang mga asset, pati nga po yung mga nagtatrabahong Amerikano sa ICC, baka dakipin po sila, no, pagka sila ay, kaya ginigipit na po, dahil po sa pagmamalabis ng ICC na yan, pag-i-issue ng mga warrant of arrest, no, binuweltahan po sila ng US. Hindi naman particular kay Tatay Digong, nauna tong panggigipit na to. Nauna yung pag-i-issue ni Donald Trump sa mga taga-ICC, particular tong prosecutor at saka lahat. Dati po prosecutor lang nung panahon ni Bethsaida. Ngayon po lahat po ng opisyales ng ICC naka-freeze po yung mga asset. Sasabihin nyo, Karim Khan. Okay. Sasabihin nyo naman, pang US lang yan. Hindi po. Lahat po ng mga bangko na merong ugnayan sa US, susunod po yan. Kaya basically, halos lahat ng bangko sa mundo ay mayroon pong branch, no? Mayroon pong branch sa US. Susunod po sila. Kasi palalayasin sila ni Donald Trump sa US pag hindi sila sumunod sa sanction ng US. So, ganun talaga ang buhay. Okay. Punta na po tayo rito sa kay hindi ko napanood, hinahanap ko yung buong interview, wala na akong time. Pero yung kapiraso po napanood ko rito sa X. Ito pong paliwanag ni Holmes, yung pong presidente o pinuno po ng Pulse Asia. At least malakas ang loob niyang magpaliwanag, no? Ang tanong sa kanya,
Ang tanong sa kanya ng ano, ng alam ko Philippine Star 'yun eh. Kung hindi ako nagkakamali, editor ng Philippine Star 'yung nagtanong sa kanya. Hindi niyo ba kinonsider yung age sa inyong yung age distribution sa inyong sampling? Ang paliwanag ni ano, meron daw sila, mag-iingay daw sila sa manual counting. Medyo hindi ako ano, hindi, naranasan ko kasi yung manual counting. Literal na naranasan ko yung paano yung mag-manual counting. At mas sa akin mas prone ang dayaan sa manual counting, kaya hindi, medyo questionable sa akin yung kung babalik natin sa manual counting. Ano muna ako hindi ako solved dyan sa manual counting na yan. Okay, dito muna tayo pero aralin natin, di ba? Malay nyo. Ang problema ko kasi dyan, naranasan na natin yan yung manual counting. Dyan talaga yung yung Hello Garci, milyona ng ano riyan milyona ng ang anong tawag doon? Dagdag bawas, milyonan diyan Dito kinakailangan mo lang magagaling na kinakailangan mo lang ng magagaling na mga IT expert para suriin kung may dayaan ba o wala. Sa manual counting po mahirap diyan. Ang lawak ng dayaan diyan. Okay. Hindi, okay lang po yun. Kung may nang-asar, normal po yun. Alangan namang pinapractice ko po rito, dito sa channel natin, pinapractice ko po yung konsepto ng demokrasya. Basta wag lang mambabastos. Okay. Di, konti lang po tao ron. Ako, ayan, may kinalaman po sa UK itong banat natin. No? Alam niyo po, ito, yung nangyayari po rito sa survey. Pwede yan. Pwede naman talaga yan. Pwede po yan Actually, ginawa ni Bongbong yan Di ba? Magbabayad ka nga lang na mahal. Sa tabi muna natin yan, no? Dito muna sa paliwanag ng mga survey kasi ang layo talaga Yun yung question natin. Kino-question natin yung survey company. Yan na muna natin yan. At saka na muna yan. Huwag kayong mag-alala. Aralin nyo yan. Kaya mamaya na lang. Pagkatapos natin ng talakayan, tsaka natin. Mawawala tong topic ko Okay. Sabi ng mga survey, iisa di ba? Pasok etong mga hindi lumabas. At ito, kino-question na kayo ngayon. No? Ako, hindi ko tatantanan yung mga survey company. Pagka walang pinaliwanag yung mga survey company na yan, na matino, pag hindi sila nagpaliwanag na matino, tapos na yung career nyo ng pagkita ng survey. Alam nyo po kasi, yung hinala natin na baka sila yung nagkukondisyon, mind conditioning, no? Baka kayo, ang papel nyo sa buhay, magkaroon ng mind conditioning. Ito yun. Lumalabas, no? Kasi kinwestiyon si Holmes Yung mga bagito po, alam na natin papel niya mga yan. Kita nyo lahat sila pabor dun sa kabila. Di ba? Pabor sila. Wala ka na maasahan dyan No Limit Tangere, Octa Arts Dancers, tsaka yung WR numero. Alam na natin yung papel ng mga yan na palaganapin na nananalo yung mga manok ng kabila. Okay. Eto, real talk po tayo rito. Mamaya sasagot po ako dyan kung gusto nyong pag-usapan. Tapusin nyo lang kasi importante sa akin yung survey. Importante na na-expose natin yung mga survey. Ito po, ang linaw, no, na baka nagagamit na kayo sa pagma-mind conditioning.
tinanong ng Philippine Star Editor-in-Chief, hindi nyo ba kinoconsider yung edad? Hindi pala nila kinoconsider yung edad. Nagpapaliwanag ng mga mahihiwaga si Holmes eh. Alam nyo, pag naglulubid-lubid na po ng paliwanag, putya, mahirap pong mahirap. Sinasabi niya, sa pag-aaral na ginawa na UK po yung ginagawa niya. Sa akin, ang pinagbabatayan ninyo, ng mga survey, yung mga pag-aaral na ginagawa sa ibang bansa, parang hindi applicable sa atin yun eh. Ang sinasabi ko, hindi kaya, eto question ko na sa mga survey hindi kaya kayong malapit lagi, yung mga survey nyo before, malapit sa katotohanan, hindi kaya talagang kayo ay nag-mind condition kayo ng mga tao? Di ba? Na-mind condition nyo yung mga tao na ito yung lalabas, kaya yung mga tao, kasi noon ko pa kino-question yan eh. Sabi ko, tignan nyo yung mga resulta ng survey. Nakabata yan sa formula na ang midterm election ay nananalo dyan, nananalo sa survey sa midterm election, yung mga tao, yung mga tao na yung mga kandidato ng administrasyon. Binibigay ko pa nga sa inyo yung formula di ba? Ito yung formula nila. Kinakailangan nila magpasok ng 2 kandidato ng oposisyon, si Bato at saka si Go, no? Dahil kasi imposibleng ipatalo nyo si Bato at saka si Go. Wag ka makialam, gumawa ka rin ng mo. Gusto mo magtsorya? Gumawa ka rin ng sarili mo. Tama. Lahat to ay opinion ko. Hindi mo ba naiintindihan? Vlogger ako. Hindi ako nagbabalita. Ngayon, kung hindi mo naiintindihan, na opinion ko lahat to, kasi nga, may kakitiran yung utak mo eh. May ilsyap. Totoo to. Totoong ito ay opinion ko. Di mo ba naintindihan yun? Hindi ko to balita. Opinion ko to lahat. Ngayon, kung ayaw mo pa rin makinig dito, pwede kang lumabas. Putang, kanina ka pa eh. Isa pa, mare-retain pa kita riyan. Manggigil ka lang dyan. Pareho tayo nang gigigil. Pero isang araw lang kasikata mo sa akin, bukas hindi na kita kilala. Okay. Sa madaling salita, pwede, may formula sila. Kita mo, binigyan ka na ng pagkakataon ni kamote mo to. Naiistorbo kami. Tama yan. Sa madaling salita, sa paliwanag niya ngayon, litong-lito siya eh. Paano niya ipapaliwanag? Sa age pa lang yun Kasi meron din sariling tsorya siyempre to. Ang pinagbabatayan siguro nila, bakit number 2 bakit number 2 si Bam. Gamitin na natin si Bam. Gamitin na natin si Bam Aquino. Hindi naman lumalabas sa survey nyo si Bam Aquino tsaka si Kiko Pangilinan. Pati si Marcoleta hindi rin lumalabas sa survey nyo. Bakit sila nanalo? Bakit yung mga sure na sure sa survey nyo ang tataas? Tulad ni Pacquiao, ni Ramon Revilla, ni Pacquiao, Ramon Revilla, si Abi Binay, si Bitag, pasok na pasok yan. Pasok na pasok. Willie Revillame. Di ba? Kasi kaya sila pasok dahil according sa yan yung formula ng dati pa eh. Yung formula, ang unang question ko diyan sa formula na yan, majority kasi dapat papasok mga admin, pro-admin, di ba? Ayan yung una. Ikalawa, dapat may pumasok din na at least 2. Dalawang pinakasikat, si Bato at si Go. Tapos sasama mo, kung may sikat na artista,
independent artista, isama mo rin kasi imposibleng matalo si Willie Rebellame, 'di ba? Pasok lagi yung mga 'yan. Ngayon kinu-question ko 'yan, papaano yung nangyari kay Duterte? Iba kasi yung nangyari sa atin ngayon, eh. Ang nangyari sa atin ngayon, pinakulong si Duterte. Nagwawala yung mga tao. Naghahanap. Ayan, yan mga organizer ng mga rally yan, sila Placido. Ang tanong ng mga tao, saan ang rally? Never pa po nangyari ang mga ganyan. Nakusan loob na nagpupunta. Yan si Amik, nagpupunta yan sa Dahig. Taga-UK yan si Amik. Tapos pagdating sa survey company, bakit hindi nagre-reflect yun? Di ba? Asan yung protest vote? Bakit walang protest vote? Bakit as usual pa rin? Yung formula na majority ng mga nanalo ay administrasyon, yan pa rin. Asan yung protest vote ng mga tao? Ikalawa, sila BP Sara, sila Basti, si Tatay Digong, kahit saan magpunta, kahit saan magpunta, dinudumog. Ruru, wag mo ko sabihan ng tanga kahit nakakulay blue ka. Hinawarningan lang kita. Nakakahalata na ako sa'yo. Nakakarami ka na. Wag mo ako sasabihan ng tanga. Hindi ano yung pagiging blue mo. Ilalagay nyo kung sino sinasabihan nyo. Okay. May protest vote. Una, may protest vote, hindi nagre-reflect. Ikalawa, yung dumog ng tao kala BP Sara, nasan yan? Bakit walang reflect? Di ba? Walang reflect. Sa survey. Hindi nagre-reflect sa survey. O, ngayon, eto pa ang isa ko. Ang bilis ng impormasyon eh. Yung survey, nanatili silang ganun. Sinurvey nila last month, ilalabas nila ngayon pa lang. Di ba? Sinurvey nila yan, last month pa yan. Ang hindi nare-recognize ng mga survey, kaya malalaos na silang lahat. Yung nangyari ngayon hindi po isang buwan yung epekto niyan. Halimbawa, yung pagkatalo ni Abby Binay. Sikat si Binay. Sikat siya kung hindi siya dumaldal. Sikat si Binay. Makinig kasi kayong mga taga-survey company. Bakit natalo si Binay? Binanatan niya yung si BP Sara sa 20 pesos na bigas. Kung siya itahimik lang, baka nanalo pa yan si Abby Binay. Di ba? Yung impormasyon, late na yan. Yung survey ninyo, hindi kayo nakakasabay sa bilis ng takbo ng impormasyon. Di ba? Ang bilis ng impormasyon eh. Binanatan mo ngayon. May epekto yan sa tao, hindi yan nakaka-captured ng survey. Kaya nawalang silbi ang survey ngayon. Dinisregard. Isa pa naka-apekto sa mga survey, yung pagsulpot ng talagang mga survey na alam mo na agad na pro-government. Yung mga binabanggit natin dito, mga survey na ngayon lang nagsulputan. Dahil sa kanila, hindi na ma-distinguish ngayon yung pagkakaiba ng mga survey ninyo. Bakit pare-parehas lang ang sinasabi nyo? Di ba? Pare-parehas lang kayo eh. Kinukondisyon nyo yung utak ng tao,
ayaw na namin magpakondisyon ng utak. Ang sinasabi namin, galit kami dahil winalangya nyo si Tatay Digong, kinidnap nyo. Hindi nagre-reflect yan. Normal pa rin. Sila pa rin. Ako, sa totoo, naka-apekto yan eh. Yung mind conditioning nyo, mas malaki talaga na apekto niyan. Malaki talaga epekto niyan. Pero hindi pa rin eh. Tinalo pa rin kayo eh. Biruin nyo yun sa lahat ng survey. It's either tie si Bongo tsaka si is either nangunguna si Erwin Tulfo or tie. Wala na. Too late na yun. Too late na yung paalala mo. Nasa kalagitnaan na ako eh. Mabuti na lang yung mga Pilipino, mas nangibabaw yung galit natin. Alam niyo ako talagang ako naniniwala ko na malaking bagay talaga yung hindi nag-straight eh. Kasi yung boto ni Bato at saka ni Bongo, yan talaga yung boto ng Duterte. Kaya ako, yun talaga yung tinitira ko noon pa eh. Noon pa sinasabi ko, huwag kayong maniwala sa survey, mag-straight kayo. Yan nga ang ginawa namin, Badong eh. 'Di ba? Ito yung ibabanat niyo sa akin eh. Badong, yan nga ang ginawa namin eh. Dahil nakikinig kami sa inyo. Nakikinig kami sa inyong mga Duterte vloggers. Yan talaga ang ginawa namin, Badong. Saan napunta yung boto ng mga straight? Saan napunta yung boto ng mga nag-straight ng Duterte? Yung Duterte. Saan napunta yung boto namin? Bakit hindi yata nag-reflect sa kaya may dayan? Alam niyo po, ang pinag-uusapan po natin ay ilan ang boto ni Bongo? 26 million? 28? More or less 26 million, di ba? Okay. 26 million lang po eh. Tama po yan. Lahat kayong nakikinig sa akin ngayon, maliban dun sa tinanggal nyo na. Lahat kayong nakikinig sa akin ngayon, totoo naniniwala ko nag-Duterte kayo. Yung iba hindi nag-plus 2, yung iba nag-plus 2. Di ba? Totoo yan. Lahat kayong nanonood sa akin ngayon, naniniwala ako dyan. Pero, gaano kayo karami? Alam niyo yun? Malakas na impluwensya natin, pero hindi pa rin natin naabot yung milyon eh. Ngayon, ilang kayo nanonood sa akin? 2.5. Ilan yung nanonood kay Bisnak? Ilan yung nanonood kay BMR? Ilan nanonood kala Pag samasamahin, hindi natin naabot yung boto hindi namin kayang abutin yung boto ni Bongo sa nasasabihan namin yung mga informed, na Duterte supporters. Sa totoo po, ang Duterte vote yung kay Bongo. Bakit po? Wala namang boboto kay Bongo na loyalista eh. Wala rin namang boboto kay Bongo na dilawan. Lahat nga kayo. Pero yung target natin na maabot mismo na maabot naming mga vloggers, mismo yung boto natin, hindi pa natin naabot. Yun yung tingin kong kinulang tayo eh.